Bakit niyo isasama yung mga 2016 at mga nakaraan pa? Ang pinag-uusapan is yung mga taong 2022 to 2025 na nagkakaroon ng ghost projects sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I have invite. the floor. Okay, isang magandang araw sa atin mga kababayan. Natumbok na po kung sino ang mastermind diyan sa budget insertions ng flood control projects mga kababayan natin. Pero bakit hinaharang nitong mga congressman at para bang nilalayo nila itong kanilang hearing mga kababayan patungkol diyan sa ghost projects? Bakit ba mga kababayan natin na ang sinabi ni Garin mga kababayan, ito ay agency initiated daw, di umano, halaka, na kung saan ang mga nangyaring korupsyon ay nandun lang daw mismo sa mga departamento at mahirap daw hanapin, kaya nga daw iniimbestigahan kasi para matukoy nila kung saan yung mga basura. Ang tanong ko lang sa iyo, Garin, bakit hindi nyo kayang ipatawag itong si Congressman Saldico na alam naman natin mga kababayan na siya po ang Committee on Appropriations nung 19th Congress mga kababayan na kung saan alam po natin na talagang may nangyayaring korupsyon at may mga nangyayaring mga hindi magandang pagluklok doon sa mga budgeted line segment ng mga iba't ibang departamento. Bakit nga ba, Ma'am Garin, at hindi nyo kaya? Bakit hindi nyo ipatawag si Saldico? Bakit takot na takot kayo noong sinabi na ni Toby Chanco na eto yung USB na magpapatunay? Pero bakit biglang pinipigilan itong si Toby Chanco ni Garin na ilahad at ipakita sa sambayan ng Pilipino kung ano ang nilalaman ng USB na yun? Marami ngayon ang nagtatanong mga kababayan kung bakit takot sila na maipresenta doon sa plenary ng Kongreso patungkol diyan sa mga insertions nung ginawa ng nakaraang Kongreso sa pamumuno ni Congressman Saldico. Yun lang naman ang tanong, Ma'am Garin. At bakit nilalayo mo pa yung usapan? Bakit sasabihin mo pa na yung nangyayaring korupsyon ay doon lamang sa mga agency o sa mga departamento? Tanong ko lang, sino pala ang nag-aaproba ng mga nire-request na mga budgets? At sino pala ang may karapatang mag-insert kung ano man yung idadagdag nilang mga pondo sa mga line item? Di ba po ba? Magtataka ka Bakit masyado naman kayong cover up dito sa usapin pag ipapatawag itong si Saldico? Kailangan malaman ng taong bayan kung sabi ninyo accountability, transparency, dapat malaman yan ng taong bayan kung ano talaga ang katotohanan. Pero bakit takot na takot kayo? Sinabi lang na ito yung USB na magpapatunay. Anong nangyari? Pinalayas itong si Toby Chanco, pinaalis doon sa hearing. Kasi hindi naman siya pinagbibigyan na maipresenta o maipaliwanag yun o maipakita sa taong bayan. Eto mga kabayan, panoorin po natin yung video Etong si Garin or pakinggan na lang natin. Kasi baka makapiright tayo. Pakikinggan natin itong babaeng kuya ng kuda, no? Takot naman na mailahad kung ano talaga yung katotohanan. Ito po yung video. Titingnan natin ang katotohanan na lumalabas na ngayon, yung mga ghost projects na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ay agency-initiated. Wow. Ibig sabihin, nanggaling sa departamento. Mhm. At kailangan tugunan natin ang panawagan ng Presidente
maglabas na budget na malinis at para sa sambayanang Pilipino. Ngayon, ganito ang aming nakikita. Wow! Maglabas daw ng budget na malinis. Eh, sino pala ang basura? Sino pala ang nagkakalat ng dumi? Hindi po ba dyan sa Kongreso? Kasi dyan nagsimula lahat. Lahat po ng mga budget requested na naaayon doon sa NEP. Eh, dyan po tinatapos. Kaya nga nagkakaroon ng BICAM. Gagawa-gawa sila ng bill. O, di ba? Or GAB, Generous Appropriation Bill. O, tsaka maging after ng BICAM. O, tuloy tayo. Pasti, ano, malinis. Kayo lang ang madumi. Kunyari, meron kang buong compound ng Mm. Kongreso. Inutusan kang magwalis. Mm. Meron kang isang araw para walisin. Hindi mo alam kung nasaan ang basura. Paano nyo malalaman kung saan yung basura? Eh, pinagtatakpan nyo nga. Ayaw nyo ngang maisiwalat kung ano pa. Bakit hindi mo nalang hayaan na bumulong? Kasi hearing to eh. Nag-iimbestiga kayo. Bakit pipigilan nyo yung tao kung maglahad nang naaayon sa kanyang mga nalalaman? O, di ba ba? Because as it is Lintik. appearing now, ang daming nakikita na pinasok na hindi tugma at hindi sang-ayon sa kumpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, marami daw ipinasok na mga insertions na hindi tugma na naaayon doon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang tanong, sino pang nag-insert? Sino ang Committee on Appropriations? Eh, di ba si Saldico? Eh, bakit hindi nyo ipatawag yung mama, oh? Tahimik masyado? Relax na relax? Ha? Eh, kung pwede nga, imbestigahan din niya si Tambaloslos, eh. Kasi sinabi na ni VP Sara Duterte, 2 tao lang ang nagmaninipula diyan sa loob ng Kongreso pantungkol sa mga budget. May mga bawas, may mga dagdag. Isipin mo yun, ha? Miss Garin. Eh, tuloy tayo, mga kababayan, nakaka-high blood. Mas magiging madali ang rekomendasyon ng mga liderato ng nagkakaiba-ibang partido na i-request si Speaker Martin Romualdez na ibalik ito sa DBM. Yan po ay request. Puro ka, Martin Romualdez. Ha? Nililihis nyo lang, ang pinag-uusapan dapat ipatawag yung Committee on Appropriation. Dapat involved dyan si Saldico. Ha? Puro kayo Martin Romualdez kasi hindi nga yan pwede maimbestiga. Eh, House of Representatives, siya yung Speaker of the House eh. Nililin lang nyo lang yung taong bayan, Miss Garin. Puro kayo kay Martin Romualdez na ibalik yung ano sa DBM, pastilan. Galing sa amin para ituro nila, sabihin nila, dito yung mga basura na kailangan linisin at baguhin. In that way, we fulfill the promise of the President and we fulfill to deliver a bagong Pilipinas. Ang sabi niya, para daw maturo o ituro kung saan daw yung mga basura. Eh, kayo lang naman ang basura dyan, yung mga buaya. Kayo lang dyan sa loob ng Kongreso. Gagawa-gawa kayo ng hearing. Eh, ayaw nyo naman pala, no? Maimbitahan kung sinong dapat maimbitahan na naging involved dyan. Masyado nyo pinagtatakpan ang nangyayaring anomalya dyan sa mga budget insertions, lalong-lalo na sa usapin dito ngayon sa flood control ghost project. Mantakin nyo yun mga kababayan na, eto, may sagot dito si Toby Chanco ipapakita natin yung clip lamang mga kababayan na kung saan nagwawala na nga itong si Toby Chanco kasi nga hindi siya pinagbibigyan nito mga kongresistang mga buhaya na to. Eto po yung video, panoorin natin. Ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila de Lima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects
na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the 4 committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to dolies to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto, na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him, maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal. The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I invite. have the floor. O, di ba, mga kabayan, nakita nyo? Kinakat nila. No? Pinipigilan talaga nitong si Congressman Garing, mga kabayan, na hindi mailahad itong mga kung ano yung nilalaman sa USB para hindi sila mabuko. O, yun naman yun eh. Di ba? Simple lang. Ako, mga kabayan, no? Itong ginawa nilang hearing dyan sa Kongreso, walang silbi yan, walang saysay yan, mga kabayan. Wala tayong mapapala dyan kasi sa nakikita ko sa kanilang hearing, para bang ang dulo nito ay papunta rin dito sa mga Duterte, sisisi na naman sa Duterte. Kasi lumalayo yung usapan. Ang pinag-usapan lang natin dito, yung mga ghost projects. Ang tanong ko lang dito sa ibang congressman, lalong-lalo na yan si Tinio.
Bakit niya isasama yung mga 2016 at mga nakaraan pa? Ang pinag-uusapan is yung mga taong 2022 to 2025 na nagkakaroon ng ghost projects sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Tanong lang, mga congressman, may nakita ba kayong ghost projects sa panahon ng administrasyong Rodrigo Roa Duterte? Ikita ng buong sambay ng Pilipino kung paano tayo umangat sa mga public works and highways, mga proyekto ng build, flyover, airports, seaports, coastal roads, ang dami. Lahat-lahat nagsibayan yan. Ha? Ganun katindi ang impact ng isang tatak Duterteng talagang may serbisyo, talagang may proyekto at hindi sinasayang ang pera ng kaban ng bayan. Hanggang dito na lamang tayo mga kababayan. Patuloy po natin itong mamanmanan. Dahil sa galawan nito mga buhayang congressman na to ay hindi tayo titigil. At tutuloy tayo sa ating ipaglalaban para mahuli at maparusahan at makulong kung sino ba talaga ang mga involved dito. Ha? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Bye!